Habang nasa tambayan, hindi maiwasan ng magkakaibigang Mika, Dawn at Lunch ang mapag-usapan sina Vice at Jackie. Pareho kasi itong hindi pumasok ngayong araw. Kamusta na kaya yung dalawa? Okay na kaya sila? Sa palagay mo? Siguro. Tinitext ko kanina pa. Hindi naman nagre-reply. Ewan. Basta, iniwan ko silang dalawa kahapon para makapag-usap. Baka naman okay na sila. Hindi umuwi ng boarding house si Jackie kagabi Yeah, kaya palagay ko, nagkaintindihan na sila. Oh, ang buti naman kung ganun. Grabe, naloka ako pati sa kanilang dalawa. My gosh. Oo nga Kaya nga ayoko mag-boyfriend na yan. Grabe, sakit sa ulo. Uwe, hindi naman kasi boyfriend ang gusto mo. Tigilan mo nga ako doon. Wala kang libreng ice cream sa akin mamaya. Joke. Pagkatapos isabay silang nagkatawanan. Pagkatapos ng lahat-lahat ng paglilipgit, paglalaba at kung ano-ano pang ginawa ko, sinipag kasi ako. Tumabi ako sa natutulog kong nobya. Mahimbing pa rin talaga ang tulog niya. Hinipo ko ang noo niya. Buti naman, hindi na siya gaano mainit. Yumakap ako sa kanyang likuran. Naramdaman niya yatang tumabi ako sa kanya kaya bahagya nitong isiniksik ang katawan sa aking harapan. Habang ninanamnam ko ang pagkakayakap ko sa kanya, naisip kong alamin kung sino ang may pakana ng pagpapakalat ng litratong muntik nang makapagpagiba ng relasyon namin, Jackie. Gusto kong kausapin si Tom tungkol dito. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nalalaman ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi ko pa naitatanong kay Jackie kung bakit nga kaya nagawi silang dalawa sa motel na yun. Ang daming tumatakbong katanungan sa aking isipan. Kaya naman ito ang hahanapin ko ng kasagutan kapag nagkaroon ako ng panahon. Muling napagod ang aking isip kaya naman ipinikit ko ulit ang aking mga mata. Na muli kong ibinuka ang aking mga mata, wala na si Jackie sa aking tabi. Agad kong kinuha ang aking cellphone upang tingnan ang oras. 12 o'clock na pala. Masyadong napasarap ang tulog ko Bumangon ako upang hanapin ang girlfriend ko. Natagpuan ko siya sa kusina habang nagluluto. Babe, okay ka na? Lumapit ako sa kanya. Medyo. Tikpan mo nga yung luto ko, babe. Hinipan nito yung kutsara bago niya isinubo sa akin. Sarap, babe. Parang ikaw. Sira ka talaga, babe. Ewan ko sa'yo. Masuyo ko siyang niyakap habang nagluluto at tinanong, Babe? Bakit nga pala kayo pumunta sa motel ni Tom? Nagkibit-balikat muna ito bago nagsalita. Actually, ilong-hilo ko talaga ako noon. Di ko alam kung bakit. Basta, huli kong naalala, pinuntahan ko si Tom sa isang bar. May pinagdadaanan daw kasi siya. Siyempre nag-worry ako kaya yun. Tapos nang pauwi na sana kami, bigla na lang ako nahilo. Nagising na lang ako na nandun na kami sa motel na yun. Natigilan ako sa mga sinabi ng girlfriend ko. Ano? Nahilo ka bigla? Uminom ka din nun? Ba't hindi mo to nabanggit sa akin nun? Matagal na yun, babe. Hindi pa tayo. Tsaka, nawala na rin sa isip kong sabihin sa'yo. Hindi ako uminom Mabis nga lang ako dun kasi napilit ko naman siya agad umuwi. May ininom pala ako pero ladies drink lang naman yun. Napabuntong hininga ako sa mga nalaman ko. Nabuhay ang pagdududa sa aking mga isipan. Ganon. Hindi na ako nag-usisa pa. Malinaw na sa akin ang lahat na may anomalyang nangyayari at plinano talaga ang lahat ng ito.
para sirain ang relasyon namin ni Jackie. Mas lalo lang puminting ang kagustuhan kong malaman ang totoo. Makakatikim talaga ng bugbog sa katawan sa akin ang Tom na yun kapag nalaman kong nilagyan niya ng pampahilo ang ininom ni Jackie at kung sino ang kasabot niyang kumuha ng pictures habang papasok sa motel. Hindi na ako makapaghintay malaman ang totoo. Kaya naman tinext ko agad si Tom na kung maaari kaming makapag-usap bukas pagkatapos ng klase. Agad naman itong nag-reply na okay. Ang problema ko na lang ngayon ay kung anong idadahilan ko sa aking nobya. Kung saan ako pupunta. Sigurado kasi akong hahanapin ako nito at magtataka kung bakit hindi ko siya isinama. Kinabukasan, kahit hindi pa ako masyadong nakakabawi ng lakas ng katawan, pinilit ko na ang sarili kong pumasok. Sabay kaming pumunta ng school ni Vice. Magkahawak pa ang mga kamay namin habang papasok ng campus. Ewan ko kung bakit feeling famous ang dating namin sa school. Halos kasi lahat ng mga mata sa amin nakatingin. Alam kong punong-puno ng intriga ang relasyon namin ni Vice. Pero wala na kaming pakialam. Bahala sila dyan. Basta kami masaya at matatag. Yun naman ang importante, diba? Yung okay kami at kontento sa isa't isa. Pagdating namin sa room, agad kami sinalubong ni Lunch. My God! Akala ko hindi na kayo magkakaayos. Pwede ba naman yun? Sa aming dalawa, siya lang naman yung ma-pride, Lunch. Babe naman eh. Totoo naman ah. Kaya yung pride na yan pangkuskus lang yan ng damit eh. Sabon? Oo, sige. Pagtulungan niyo na akong dalawa. Natigil ang asara naming tatlo nang pumasok na si Ma'am. After class, palabas na kami ng room nang magpaalam si Vice sa akin. Babe, mauna ka na umuwi ha. Sumbay ka na kina Mika. May imimit lang ako. Ha? Saan ka pupunta? Saan kita hihintayin? Hintayin mo na lang ako sa boarding house ninyo, babe. Saan ka nga pupunta? Basta, tsaka ko nasasabihin na I love you. Hinalakan niya ako sa pisngi bago siya umalis. Naiwan akong takang-taka. Saan kaya yun pupunta? Sino naman ang imimit niya? Kainis naman. Pwede naman kasing sabihin na lang. Ay, ano pa nga ba ang magagawa ko kundi ang mauna ng umuwi? Sa isang food chain kami nakita ni Tom. Mga 10 minutes ako naroroon bago siya dumating. Akala ko, di mo ako sisiputin. Gusto rin talaga kita makausap, Vice. Gusto kong personal na humingi ng tawad sa'yo. Sa inyo ni Jackie. Kasalanan ko ang lahat. Naghanap ako ng hangin sa katawan. Kasi masapa ko na naman ng isang to pag hindi ako makapagpigil. Alam mo kung anong gusto kong gawin sa'yo ngayon? Gusto kitang sapakin. Gusto kong basagin yung pagmumukha mo. Pero hindi ko yun gagawin. Alam mo kung bakit? Dahil ayoko nang lumaki pa ang gulo. Isa pa, nagkausap na kami ni Jacket at alam ko na ang lahat. Ang gusto ko lang malaman ngayon ay kung bakit mo dinala si Jackie sa motel na yon. Pwede mo naman siyang ihatid sa boarding house niya, di ba? Alam ko malaking pagkakamali ang ginawa ko, Vice. Siguro nabulag lang ako sa sobrang pagmamahal ko kay Jackie. Di ako kasi matanggap na ikaw ang mahal niya. Kaya sinubukan kong gumawa ng paraan para angkinin siya bago pa maging kayo. Pero maniwala ka, Vice, walang nangyari sa amin ni Jackie. Alam ko, buti naman hindi mo itinuloy dahil baka mapatay kita pag ginawa mo yun. Kuya mo mga aking mga kamao habang pinapakinggan ang mga paliwanag nito. I'm so sorry. Kaya nga nagparaya na ako ng tuluyan kasi alam ko wala na akong pag-asa kay Jackie. Kumunot ang aking noo habang nakikinig sa kanya.
Kung matagal ka nang nagparaya, sino nagpakalat ng mga pictures na yun? May alam ka ba dito? Sino ang kumuha ng mga picture na yun? Sagutin mo ko. Nakita ko sa reaksyon nito ang pagdadalawang isip na sabihin sa akin ng totoo. Kaya mas lalo ko lang napagtantong may alam nga ito. Sino? Sabihin mo. Si Bella. Si Bella? Nagulat ako sa mga narinig. Paano nasangkot si Bella dito? Mahal na mahal ka niya, Vice. Kung minsan man ako naging desperado, pero mas naging desperado siya para lang makuha ka. Alam ko, nagawa niya lang yun dahil sa pagmamahal. Kaya please, sana papatawad mo rin siya. Galit na galit ang aking damdamin dahil sa mga natuklasan. Hindi ko akalaing magagawa ni Bella ang mga ganitong bagay. Sa kabila ng galit at puot na nararamdaman ko ngayon, mas nanaisin ko pa rin maging mapayapa ang lahat. Sapat na sa akin malaman ang totoo. Ang gugustuhin ko na lang ngayon ay ang kausapin at harapin si Bella upang itigil ang mga kahibang ginagawa at gagawin niya. Huwag kang mag-alala. Kung ano man ang pinag-usapan natin, atin na lang to. Ayoko nang ipaalam pa sa girlfriend ko na pinagtangkaan mo siya at si Bella ang may kagagawa ng pagpapakalat ng pictures. Mas makakabuti kung hindi niya na malaman ang lahat dahil siguradong magkakagulo. Salamat, Vice. Kahit paano, nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Tumango lang ako. Tsaka sana, huwag mo pababayaan si Jackie. Huwag mo siyang sasaktan. Makakaasa ka. So, paano? Palagi ko, wala na tayong pag-uusapan. Pagkatapos kong uminom ng soft drinks, tumayo ako sa aking pagkakaupo. Sige. Aalis na ako. Pero, bago ako umalis, hayaan mong gawin ko to. Kunuto niya akong tiningala at takang nagtanong. Ang alin? Eto. Ipinakita ko ang aking kamao at malakas ko siyang sinuntok sa panga. Halatang nagulat siya sa aking ginawa. Kaya hindi ito agad nakabawi. Umalis na ako pagkatapos ginawa ang bagay na yun. Wala naman yata itong balak kumante dahil nanatili lang ito sa kanyang kinauupuan. Nakarating ako ng boarding house. Namang pa siya akong tawagin sa Bella. Hello. Hello, Vice? Pwede ba tayong magkita? Oo naman, sure. Kailan? Bukas, after class. Sige ba? Saan? Sa park. Iti-textan lang kita. Okay, Vice. Can't wait to see you. Okay, bye. Okay, bye. Kaya pala, tawag siya ng tawag nung nasa bar ako. Kasi may kinalaman pala siya dito. At gusto niyang masira ang relasyon namin ni Jackie. Di ko mapigilang magalit sa kanya. Pero kailangan kong kontrolin ang galit ko. Dahil babae siya. Katatapos ko nang magbihis na makareceive ako ng tawag mula kay Jackie. Hello, babe? Asan ka? Nakauwi ka na ba? Opo, babe ko. Akala ko ba pupunta ka dito? Oo, mamaya, babe. Nagbibihis lang ako. Okay. Dito ka na kumain, ha? Okay po, babe ko. Coming na po. I miss you. I miss you too, babe. Pagdating ko sa boarding house ni na Jackie, prepared na yung hapunan. Bigla tuloy akong nagutom. Good evening. Ang pogi naman ng prince ni Jackie. Nakakainggit. Ay, nako. Baka maniwala na ako, Nako, Jackie. Ingat-ingat. Crush ng campus na kaya tong prince mo. Wow, sinong nagsabi? Subukan lang niyang mababae. Makakatikim niya ng flying kick sa akin. Wow. Sakat dun, babe, Talaga? Kain na kaya tayo?
Isang masuyong halik sa pisngi ang iginawad ko sa babe ko. Ang sweet. Ano yun? Makakain na nga bago pa ako langgamin. Natawa na lang kami ni Jackie sa dalawang kasama namin. Saan ka ba kasi nagpunta? Nakita kami nito. Ha? Nagkausap kayo? Opo. Ano nangyari? Baka nag-away na naman kayo Hindi Nag-usap na kami tsaka umiilan ako ng sorry sa nangyari. Talaga? Buti naman nag-aayos na kayo. Yup. Nagpatuloy lang ako sa pagkain. After namin kumain, tumambay na muna ako saglit sa boarding house ng girlfriend ko. Niyaya ko siya na sa boarding house ko na matulog kaso hindi nagpapilit Kaya naging malungkot tuloy yung gabi ko. Gusto ko kasi lagi ko siyang katabi. Gusto ko siya yung huli kong nakikita bago ako matulog. At siya rin yung una kong makikita pagising ko sa umaga. Kung pwede lang sanang ibalik yung dati. Yung nakakasama ko talaga siya sa bahay. Lagi kaming magkatabi matulog. Alam na ako umuwi. Kaya hinatid niya ako hanggang gate. Babe, sure ko hindi mo ako sasamahan matulog ngayon? Malungkot kong tanong sa kanya. Babe, di ba nag-usap na tayo? Halos magmakaawa na yung ekspresyon ng mukha ko kaso waipit pa rin. Sige, kiss na lang. Ay nako, ang babe ko talaga. Maigpit niya akong niyakap. Diretso na uwi I love you, babe. I love you more. Masuyo ko siyang ginawaran ng torrid kiss. At habang magkalapat ang aming mga ilong. Babay na. Bye, babe. Niya, sabay flying kiss. Inabukasan, nagpaalam ulit si Vice na mauna na ulit ako umuwi. May dadaanan pa daw kasi siya. Nagtataka na talaga ako. Di ko maiwasang magduda kung anong tumatakbo sa isip ng boyfriend ko. Kaya naman ang ginawa ko, sinundan ko siya. Pinauna ko na umuwi si Mika at Dawn. Kailangan ko maging espiya kasi malakas ang kutob kong may tinatago sa akin ng boyfriend ko. Pero syempre, kung may iwasang magkabahan. Huwag naman sana babae ang tinatago nito. Mapapatay ko talaga ang babae niya kapag nangyari yun. Nasundan ko siyang bumaba ng plaza. Manong, para nga po. Sinundan ko siya sa kanyang paglalakad. Buti na lang mahahaba at matataas sa mga halaman doon at maraming puno na pwedeng pagtaguan. Sa di kalayuan, nakita kong isang nakaupong babae sa may bench kung saan lumapit ang boyfriend ko. Biglang nanginig yung tuhod ko kasi babae nga ang kinatagpo nito. Lumakas biglang tibok ng aking puso lalo na nung malaman kong si Bella ang babaeng ito. Lalo nang ako naging desperadang makalapit sa kanila. Kaya naman naghanap ako ng paraan. Sa likod ng bench na inuupuan nila ay may isang landscape kaya naman doon ako sumuong. Gusto kong marinig ang pag-uusap ng dalawa. Nangigigil ako pero piningilan ko ang aking sarili. Tsaka na ako lalabas kapag may kakaiba na akong makikita. Nanatili akong nakamasid sa kanila habang hinihintay ang kasunod na mangyayari.